Ka-Express, malaking balita para sa Gilas Pilipinas fans. Bumalik na si Kai Sotto sa Gilas lineup matapos ang matagal na pag-recover mula sa kanyang ACL injury na natamo niya nitong January. Ayon sa mga ulat, nakabalik na siya sa non-contact training at inaasahang makakalaro sa mga susunod na qualifiers. Ang pagbabalik ni Kai ay isang malaking tulong para sa Gilas, lalo na't papalapit na ang mga susunod na laro sa FIBA World Cup qualifiers. Inaasahan na ang kanyang presensya sa ilalim ng ring at sa depensa ay magbibigay ng malaking kalamangan sa kupunan. Siya ay kilala sa kanyang husay sa pag-block ng shots at sa pagiging threat sa opensa. Ang kanyang pagbabalik ay inaasahang magbibigay ng boost sa moral ng buong team. Samantala, patuloy na nag-ensayo ang buong Gilas lineup upang maging handa sa mga susunod na laban. Ang coaching staff ay nagsasagawa ng mga drills at game simulations upang mapabuti ang team chemistry at taktika. Ang mga bagong players na binibigyan ng pagkakataon na magpakita ng kanilang galing at makapag-contribute sa team. Habang ang Gilas ay naghahanda para sa mga susunod na qualifiers, ang pagbabalik ni Kai ay nagbibigay ng pag-asa at excitement sa mga fans. Ang kanyang contribution ay inaasang magdadala sa Gilas sa mas mataas na level ng competition. Patuloy na susubaybayan ang mga updates mula sa Gilas at kay Kai Sotto dito lang sa ating channel. Ang kanilang journey ay tiyak na magiging kapanapanabik at puno ng inspirasyon para sa buong bansa. At para sa mga karagdagang detalye at updates, manatili lang nakatutok sa mga official na social media accounts ng Gilas Pilipinas at mga sports news outlets. Malaking balita para sa Gilas Pilipinas fans. Opisyal nang nakabalik si Kai matapos ang kanyang recovery mula sa ACL injury. Ayon sa mga insiders, handa na siyang sumabak sa non-contact training at inaasahang makakalaro sa nalalapit na FIBA World Cup qualifiers. Ang kanyang pagbabalik ay nagbibigay ng malaking boost sa kupunan, lalo na't papalapit na ang laban kontra Guam, New Zealand at Australia, kung saan inaasahang makakakuha ng sunod-sunod na panalo ang Gilas. Sa ilalim ng pamumuno ni Head Coach Tim Code, patuloy ang team sa kanilang preparasyon. Pinagtutunan ng pansin ang offensive scheme at defensive rotations upang mapabuti ang chemistry ng team, lalo na sa integration ng mga bagong players. Sinabi ni Coach Tim na ang pagbabalik ni Kai ay malaking advantage sa ilalim ng ring, sa depensa at sa rebounding. Bukod pa dito, inaasahan niyang magiging game changer si Kai sa fast breaks at pick and roll plays ng kupunan. Ang schedule ng Gilas ay punong-puno rin ng hamon. Sa November 28 at December 1, haharapin nila ang Guam sa Carver Fieldhouse at sa Manila. Pagkatapos nito, sa February 26 at March 1, susunod ang laban kontra New Zealand at Australia sa Manila. Ayon sa coaching staff, bawat laro ay mahalaga sa kanilang bid para sa World Cup, kaya strategic ang preparasyon, lalo na sa mga defensive setups laban sa malalakas na international teams. At sa pagbabalik ni Kai, marami ang naniniwala na mag-iiba ang dynamics ng Gilas. Hindi lang sa scoring o shot blocking ang may tutulong niya, kundi pati sa leadership at presence sa court. Ang kanyang height, mobility at basketball IQ ay inaasang magbibigay ng edge sa kupunan laban sa mga kalabang may international experience. At sa mga fans, ang excitement ay ramdam na ramdam. Marami ang umaasa na sa pagbabalik ni Kai, makakamit ng Gilas ang sunod-sunod na panalo at may pakita ang galing ng Pinoy basketball sa international stage. Ang team ay handa na at ang Pilipinas ay muling abangan sa kanilang World Cup journey. Habang papalapit ang susunod na qualifiers, ipinapakita ng Gilas na handa na ang buong lineup para sa hamon na dala ng New Zealand at Australia. Ang pagbabalik ni Kai ay hindi lamang nakakapag-boost ng moral ng kupunan, kundi nagbibigay rin ng strategic advantage sa mismong court. Kasama ni Kai sa practice ang mga batang court players at ang coaching staff ay masusing pinag-aaralan ang rotation upang masulit ang kanyang presensya sa ilalim ng ring. Sa frontline, ang kombinasyon ni Kai sa mga veterano ay critical at ang defensive scheme ng Gilas ay ina-adjust upang mapangalagaan ang area sa loob ng paint habang pinapalakas ang fast break transitions. Sinisiguro rin ng staff na may sapat na spacing sa opensa upang ma-maximize ang shot-making abilities ni Kai at ng iba pang big men. Ang bawat possession ay pinaghahandaan, lalo na't ang laban kontra New Zealand
ay kilala sa kanilang physicality at long-range shooting, habang ang Australia naman ay may malakas na inside presence at veteran guards. Sa backcourt, patuloy na pinapalakas ang chemistry sa pagitan ng mga guards at wing players. Ang focus ng Gilas ay sa ball movement, quick decision-making at perimeter defense, lalo na sa mga pressure situations. Sinabi ni Coach Tim na ang pagbabalik ni Kai ay nagbibigay ng flexibility sa rotations dahil kaya niyang mag-switch sa mismong posisyon ng opposing center at magbigay ng additional rim protection. Ang buong Gilas pool ay nakatuon sa consistency, hindi lang sapat ang talent, kailangan ding malinaw ang execution sa bawat laro. Ang integration ni Kai ay mahalaga sa team strategy, lalo na sa key matchups laban sa mga international teams na may physical advantage. Bukod dito, pinaghahandaan din ang mga contingency plays sakaling magkaroon ng foul trouble o injury upang hindi bumagal ang tempo ng laro. At sa publiko at sa mga fans, ramdam na ramdam ang excitement. Ang pagbabalik ni Kai ay nagbibigay ng pag-asa na ang Gilas ay magiging matagumpay laban sa mga malalakas na kalaban. Ang susunod na qualifiers ay magiging benchmark para sa buong national team at ang performance ni Kai ay magiging susi sa kanilang tagumpay. At sa pagharap ng Gilas sa mga malalakas na kalaban, tulad ng New Zealand at Australia, inaasahan na magiging game changer si Kai sa ilalim ng ring. Ang kanyang height at mobility ay nagbibigay ng advantage sa defensive rebound at shot blocking, habang sa opensa, kaya niyang stretch ang depensa at mag-create ng mismatches sa mismong paint. Ang coaching staff ay pinag-aaralan ang mga situational plays kung saan maaring i-maximize ang kanyang presence sa critical moments ng laro. Ang laban kontra New Zealand ay inaasahang magiging mas mabilis at mas physical. Sa ganitong senaryo, inaasahan na si Kai ang magiging anchor sa depensa at makakatulong sa transition offense. Pinaghandaan ng Gilas ang mga fast breaks at perimeter shooting ng New Zealand, kaya mahalaga ang court awareness ni Kai sa pag-protect ng rim at pagbibigay ng outlet passes sa kanyang teammates. Well, sa kabilang banda, ang Australia ay may malakas na frontcourt at experienced guards. Dito si Kai ay inaasahang gagawa ng crucial impact sa mismong paint, hindi lamang sa scoring kundi sa pag-contain ng opposing big men. Ang strategic rotations at defensive positioning ay tinututukan ng coaching staff upang masiguro na maibigay ni Kai ang kanyang maximum output sa bawat quarter. Bukod dito, ang kanyang leadership sa loob ng court ay magbibigay ng confidence sa mga batang players na nagpapalakas sa overall team dynamics. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.